So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, as of now guys, binubuhay ho ng mga mambabatas, kongresista, senator, itong panukalang charter change, yung pagbabago sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Pero ang unang tanong ko dito, sino yung magbibenepisyo? Sino yung makikinabang dito? Yung mga mamamayang Pilipinong may hirap ba na katulad ko, katulad natin, or yung mga trapong politiko? Pero anyway, sabi dito guys, ng mga mambabatas, ang pag-amyenda daw sa batas ay ang economic provision. Which is kung economic provision, go ako dyan. Go tayo dyan. So, luluwagan guys, para ho makapasok itong ating mga dayuhang namumuhunan sa ating bayan. Kung economic provision, okay sa akin. Pero ito yung paparinig ko sa inyo mamaya, hindi. Kung economic provision ang pag-uusapan, go na go tayo. Pero itong isasama guys, ni Robin Padilla ang pagpaparami ng mga opisyal at pagpapahaba ng term limits, ay hindi ko gusto. 'Di ba? Bakit na naman kasi sumingit tong si Robin Padilla? Nakakagigil talaga itong ating number 1 at nagtatali-talinuhang senador. 'Di ba? Imagine guys, ang gusto niyang mangyari, 'di ba, as of now, 24 ho ang ating kasalukuyang mga senador, mambabata sa bansang Pilipinas. Pero dito guys, sa inihaing resolusyon ni Robin Padilla ay aabot na ho ng 54. Bali ho, magdadagdag tayo ng 30. Yan ho yung isinulong ngayon guys ni utol kong hudlom, yung kanyang bagong resolusyon na may kinalaman sa pamumulitika. So kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, itong charter change maganda. Pero in other aspects, katulad nito, hinaluan ng politika ni Robin Padilla, medyo parang tabingi tayo dun. Hindi maganda. 'Di ba? Lalo pat madadagdagan kung baka sakali, 'di ba, magkakaroon pa tayo ng prime minister. Kung hindi ba naman tanga, imagine hirap na ang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga taxpayer. Tapos magdadagdag ka pa ng mga trapong politikong paswelduhin, pasanin na naman again and again and again ng mga taxpayer na katulad namin. 'Di ba? Kasi guys, sa lower house, sa mababang kapulungan ng Kongreso, meron na tayong 315. So, problema na nga ho kung paano yan papaswelduhin, tapos dadagdagan mo pa, 'di ba? So, kasama na dyan guys yung mga party list. So anyway, maganda ang chacha kung economic provision lang. Wag mong papakailaman itong mga limits. Wag mo tong papakailaman yung term limits ng mga politiko. Okay na kung economic provision lang. Pero sa bagong pinasa mong resolution, para namang bobo kami niyan. Tapos ang gusto kasi ni Robin Padilla, People's Initiative daw guys. Bali, taong bayan ang pipirma kung gugustuhin nila or hindi. Guys, mayroong pros and cons. Kung People's Initiative kasi imagine, baka malay mo may pabigay sila na 100. Sige, pirmahan mo yan, meron kang 100 or ayuda, bigas. 'Di ba? Tapos pipirmahan na lang nila ng basta-basta tapos sasabihin nila na itong mga taong to pumapayag sa sinusulong na resolusyon ni Robin Padilla. So, 'di ba, may pros and cons. 'Di ba, pwede nilang gamitin ang pera para ho sa pirma ng sambayan ng Pilipino at hindi naman ho lahat ng pipirma diyan alam kung ano yung tinutukoy na resolusyon, na inihaing resolusyon ni Senator Robin Padilla. Hindi naman kasi lahat ay nakakaintindi. Kung hindi, pinapaintindi kasi hindi din naman lahat ng tao ay nakakarinig ng balita. 'Di ba? Anyway, panoodin natin tong video na to. Ayon sa Saksi, News 5 GMA. Mula sa kasalukuyang 24 na senador, sinusulong ni Senador Robin Padilla na gawing 54 ang bilang ng senador sa Pilipinas. Ang presidente at vice-presidente naman gusto niyang ihalal ng magkasama sa isang ticket at may re-election. Saksi si Mab Gonzales. Presidential bicameral pa rin, pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election diba? lang. Ilan ito sa mga bala? Diba, napakagago. Ginawa na yung hanap buhay. Nabulol na si Mima. Ginawa nyo na hong hanap buhay. Ang politiko. Ginawa nyo na hong hanap buhay. Hindi na kayo para sa tao. Para na kayo sa pansarili nyo. Lalo ka na Robin Padilla, kasi alam ata ni Robin Padilla na amoy niya na ata in the next election. Wala na atang boboto sa kanya.
So, at saka guys, itong itong pinapasa niya, ang magbe-benefits dito, yung mga kasamahan niya din eh. Diba? Huwag kami, Robin, hindi kami pinanganak kahapon. Anyway, ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado. Bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng 2 sunod na termino na may tig 8 taon, gusto niya ring magkaroon ng 30 regional senators na pwede ang 3 sunod na termino na may tig 4 na taon. Sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya gusto niya magkaroon ng maging regionalized. Kaya ako naglakas loob. Maliban dyan, Gusto namin na sana yung presidente at vice president, hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayo maghahalal ng magkasama na talaga sila sa ticket. pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa 2 magkasunod na termino. Gayunman, hindi na 6, kundi 4 na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang pangulo. Hanggang 3 sunod na termino pa rin ang ibang local officials, pero may tiga 4 na taon na. Balak sana yung gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 election. so yan guys wait lang, isingit ko lang para maintindihan ng lahat. So yung local official, which is yung gobernador, vice-gobernador, alkalde, konsihal, ay magiging tag-4 na taon. Tag-4 na taon sa loob ng 3 termino. Imagine that guys, na dati tag-3 years lang yan, 'di ba? So, ang 3 years, 3 times 3, 'di ba? 9 years lang. Ngayon, magiging 4 times 3 na. Eh, di magiging 12 years na ho kung sakaling sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo. Robin, alam mo, minsan talaga, mas better yung nananahimik tayo, kung wala din namang maganda at kabutihan itong sinusulong. Mas mabuti na lang manahimik ka kaysa magmukha kang pasneya dyan. Kaso wala eh. Ini-embrace mo pa yung kabubuhan. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang Pangulo ang kasalukuyan at mga dating Pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa 3 na nilang termino. Mas tutok na nga sa politika ang isinusulong ni Senador Robin Padilla, hindi tulad noong Marso nang itulak niya ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon tulad ng pagpayag na magmay-ari ang mga dayuhan ng lupa sa Pilipinas kung mag-i-invest sila rito at pagsali ng mga dayuhan sa eksplorasyon ng likas na yaman ng bansa. Sa komite pa lang, hindi niya nakakuha ng sapat na pirma noon. Kahapon lang inihain ni Padilla ang bagong resolution of both houses of Congress No. 5 na magpapagulong ng tsa-tsa sa Senado. Pero nag-iikot na raw sila sa buong bansa para ipaliwanag sa tao ang balak ng tsa-tsa. Nakikipag-usap din daw ang PDP laban Duterte Wing sa paksyon ng PDP laban ni Senador Coco Pimentel na nagsabi ng payag lang siya sa tsa-tsa kung tututok sa federalismo at hindi sa pagbubukas ng ekonomiya lalo sa mga dayuhan. Hindi ko din to gets yung kay yung kay Lalapitan ko na yung mga Coco. Hindi ko bet. Wala namang problema kay PRRD. Pero ang kapartido ni Padilla na si Senador Alam mo si Robin Padilla, puro na lang, wala namang problema yan kay PRRD. Di ba, puro na lang digong. So, wag ka na lang tumakbo, di ba? Diyan ka na lang manilbihan ka na lang kay digong. Total, yung bunga nga mo, puro digong. Baka naman, bobo to. Bobo talaga, no? Bongo, economic provisions lang ng saligang batas ang gustong baguhin. Hanggang doon lang po. Tao lang po makikinabang, ang mga mahihirap po nating kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sangayon. Political ng federalism, pero sa akin palagi ito yung malalim na political because structure ang pinag-uusapan. Ang mga political na mababaw o superficial, yun yung mga term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Yun, Para tama. sa GMA Integrated News. Tama, huwag galawin ng term limits. Kasi we are forcing new blood dito sa politika. Well, that is true. Mas maganda yung ganun. Yung, mas okay na sa akin kung economic provision lang. Okay sa akin na papasukin ng mga dayuhan, mamuhunan dito sa ating bayan, para umunlad ang ating ekonomiya. Siyempre, 'di ba?
ang liit ng pasweldo dito sa bansang Pilipinas, tapos pahirapan pang makahanap ng trabaho kahit ikaw ay, college level, college graduate, 'di ba? Hirap na hirap kang makahanap ng trabaho. So ang iba pumupunta ng ibang bansa para makakuha ng magandang trabaho at the same time magkaroon din ng magandang sweldo. Well, kung economic provision, chacha, go. Remove 60-40 restriction, okay ako dyan. Pero kung gagalawin mo yung term limits ng mga politiko, abay, hindi. Hindi. Kasi ang ginagawa mo, Robin Padilla, much more on magbe-benefit ka kaysa sa benefit ng mamamayang Pilipino. Yun. So, alam ko, hindi din naman to papasa sa taste ng mga mambabatas. Except na lang kung people's initiative yan kasi pwede nilang bayaran ang boto ng mga taong pipirma. Anyway, wala talaga tayong magagawa. Yan ho yung utak ng ating number 1 senador. Talaga nga namang nakakalula, ano? So, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.